Namumula na ang lalaki pero nagawa pa rin ito sumagot. Hindi sinabi sa amin ni boss kung saan. Bastang sinabi lang nito aalis na sila. Sa Isla Verde. Sigurado ka? Diniin lalo ni Jovan ang pagkakasakal sa lalaki. Oo, nagsasabi ako ng totoo. Shit, saan dinala ng gagong Alonso ang asawa niya? Sana naman niya hahagilapin ito. Akala ni Jovan makikita na niya muli ang asawa pero mukhang nakatunog ang hayop na Alonso kaya nakaalis agad ito. Inalis niya ang pagkakasakal sa lalaki at akmang babarilin na ito nang bigla namang sumulpot si Liam na hinihingal. King, may natagpuan ako sa basement. Kailangan mo makita ang tinatago doon ni Alonso, sambit ni Liam. Bago tumayo si Jovan, sinuntok niya ng malakas sa muka ang lalaki para makatulog, saka tumayo. Anong nakita mo? Malamig nitong tanong. Ang mga kargamentong ninakaw nila sa ibang organisasyon, nandito nakatago. Ang lugar na itong hidden place ng gagong Alonso. Humigpit ang hawak ni Jovan sa baril. Napatiimbagang din ito. Kaya pala kahit anong hanap nila sa mga kargamentong ninakaw na mga ito ay hindi nila makita dahil sa malayong lugar pala ng mga ito tinatago. Let's go to the basement. But before that, sabihan mo nga tauhan natin ng bomba sa basement and dalataniman nilang bawat sulok ng isla ng bomba. Tapos sumatras ng iba para hindi madamay sa pagsabog. Gusto kong walang matira na kahit ano sa lugar na ito. Gusto kong makita ni Alonso na pinakamamahal niyang isla ay magiging abo. Seryosong utos nito kay Liam. Kitang-kita sa mga mata nito nagliliyab na galit para sa mortal na kaaway. But where is Mama Alexa? Nagtatakang tanong ni Liam. My wife is not here. Nahuli ako ng dating. They left yesterday. Mukhang nakaramdam ang gagong Alonso. Maring sambit ni Jovan. Let's go. Nagsasayang lang pala tayo ng oras dito. Pero bago tayo umalis sa lugar na ito, mag-iiwan tayo ng regalo kay Alonso. Oras na ng paniningil ko sa kanya. Habol na sabi nito sa kanauna na maglakad. Tumingin pa muna si Liam kay Mark na nagkibit balikat lang, saka sumunod sa kanilang boss. Habang pababa sila, sinunod naman ni Liam ang utos ng kanilang boss. Pinaatras na nga niya mga tauhan nila para hindi madamay sa magaganap na pagsabog. Inutusan na rin niya iba pang magtanim sa bawat sulok ng isla ng bomba. At ang isa naman ay pinapunta niya sa basement. Sayang isla na ito, kahit madilim ay kitang-kita niya ang ganda. Kaso, wala siyang magagawa kung gusto itong pasabugin ng kanyang boss. Pagkarating sa basement ay nalula sila sa dami ng nagagandahang iba't ibang klaseng baril at kung ano na pang kargamento. Ang dami, ibang klaseng Alonso na yan. Sayang to King kung susunugin natin. Kunin na lang kaya natin to, sambit ni Mark habang nagsusuksok ng baril sa kanyang tagiliran. Kumuha rin ito ng kunay. Gago, bakit ka kumukuha ng baril? Hindi ka ba nakokontento sa mga baril sa hideout? Sita ni Liam sa kaibigan. Nilingon naman siya ni Mark sa kanginisihan. Nangihinayang lang ako. That's enough, Ventura. Hayaan nating masunog ang lahat ng ito. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng Alonso. Ipapatikim ko sa kanya kung paano ako gumanti. Pagsasalita ni Jovan habang mariing nakatitig sa mga baril na nakahilera at nagkalat sa mga boxes. Saktong dumating ang tauhan na tinawagan ni Liam. Tumalikod na sila at hinaya ng mga ito. Abad, pagdating natin sa Manila, alamin mo kung bumalik ba si Alonso doon. Ventura, i-check mo sa airport kung umalis ng bansa si Alonso at may kasama. Alam niyo naman ang gagawin niyo. Utos ni Jovan habang papalabas ng bahay. Yes, King. Sabay na sagot ng dalawa habang alerto pa rin at baka may sumulpot na kalaban. At hindi nga sila nagkamali. Pinaputukan nilang dalawang mga sumasalubong sa kanilang kalaban. Ganon din naman ang ginagawa ng boss nila. Saktong sa paglabas nila, kabababala ng chopper na sinakyan nila kanina at nandun na si Giselle at Rose na naghihintay. Nasaan si Mama Alexa? Salubong na tanong ni Giselle. Nagtataka ito dahil wala silang kasama. Wala dito si Mama Alexa, nahuli tayo na dating. Kahapon para umalis ang mga ito dito, sagot ni Mark. Let's go, sumakay na tayo. Walang emosyong sambit ni Jovan at nauna na sumakay sa chopper. Sumunod naman ang mga babae at naging alerto. Baka may sumulpot na kalaban. Sumunod na rin naman si Mark at Liam. Nang makasakay ng mga ito ay pinaandar na agad ang chopper. Siguraduhin na wala tayong tauhan na maiiwan sa isla bago pasabugin. Biglang sambit ni Jovan habang nakatingin sa Isla Verde. Nasa yung papawid na sila at medyo malayo na sa isla. Pero hindi pa rin sila tuluyang umaalis dahil gusto ni Jovan na makitang sumabog ang isla kung saan tinago ang kanyang asawa.
King, it's clear. Nakaalis na lahat ng tauhan natin. Pagbibigay alam ni Liam sa kanyang boss. Good, tell them to blow up the island. Okay, King. Ilang minuto lang ang lumipas, sabay-sabay na sumabog ang bomba na tinanim sa Isla Verde. Isang-isang sumilay sa labi ni Jovan habang nakatingin sa isla na tinutupok na ng apoy. Hindi man niya natagpuan ang asawa. At least, nawala naman kay Alonso ang mga iniingatan na kargamento. Ngayon na alam na niya na kung sino nagtatago sa kanyang asawa, mas mapapadali ng paghahanap niya dito. Wait for me, wife. Hahanapin kita at kukunin kay Alonso. Nang masiguradong wala na talagang natira sa buong isla, nagyaya nang umalis si Jovan. Kailangan na niya simulan ang paghahanap sa asawa. Samantala, isang tawag na natanggap ni Leon sa isa sa mga tauhan niya. Yes, Fidel. Mahinaw nitong sambit. Boss, sinugod tayo ng Black Organization. Pinatay nilang lahat ng tauhan natin at pinasabog nilang buong isla. What? Napatayo ito dahil sa binalita ng kanyang tauhan. Nasa opisina niya ito at abala sa mga transaksyon nila sa susunod na linggo nang tumawag ang namamahala sa Isla Verde. Paanong nalaman ng Silverio yung Isla Verde? Ang mga kargamento, naisalba niyo ba? Galit na tanong nito. Hindi namin naisalba, boss. Ginulat kami ng grupo nila. Ako at si Baldo lang ang nakatakas. Ngayon tinutupok na ng apoy ang buong isla. Napahila mo sa kanyang mukha si Leon. Tangna, milyon-milyon ang nawala sa kanya dahil sa ginawa ni Silverio. Ubus ang tauhan natin? Muli nitong tanong. Yes, boss. Walang tinirang grupo niya. Kompleto silang dumating sa isla kasama ang tauhan nila. Inubos nilang tauhan natin at sinunod na sunugin ang buong isla. Humigpit ang hawak nito sa cellphone. Pagbabayarin mong ginawa mo, Jovan. Sige, bumalik na kayo dito. Mag-iingat kayo. Iyon lang at pinatay na ni Leon ang tawag. Nahampas niyang lamesa dahil sa galit na nararamdaman. Tangna, ang Isla Verde. Gigil na sambit niya. Ang isla pa naman na yun ang pinaka-importante at mahalaga para sa kanya. Buti na lang pala ay umalis na sila kahapon doon ni Alexa. Kung hindi, sira ang mga plano niya. Mabubuliliyasong lahat ng pinaghirapan niya. Nanggit-ngit ito sa galit pero kalaunan ay nakakatakot ng umisi. Well, let's see, Jovan, kung anong gagawin mo kapag nakaharap mo ng asawa mong galit na galit sa'yo. Malaki talagang maitutulong sa akin ni Alexa. Nakangisi niya sambit bago umupo ulit sa kanyang swivel chair at sumandal doon. Kapag natapos na ni Alexa ang mission niyang paghihiganti kay Jovan, hindi na niya pakakawalan pa ang babae. Sa 6 na taon na nakasama niya ito, nahulog ang loob niya sa babae. Ang unay balak lang niya itong gamitin laban kay Jovan, pero habang tumatagal na, nakakasama at nakikilala niya si Alexa. Hindi niya naiwasan na mahulog dito. Hindi na rin niya kayang mawalay kay James na napalapit na sa kanya. Anak man ito ng mortal niyang kaaway, wala siyang pakialam. Tinuring niyang parang anak ang bata at hindi siya makakapayag na bumalik ang mga ito kay Jovan. Habang malalim ang iniisip ni Leon, sakto naman ay may kumatok tapos bumukas ng konti ang pinto at sumilip ang babaeng iniisip lang niya. Sa isang iglap nawala ang galit nito nang makita ang magandang ngiti ng babae. Hi, busy ka? May hinang tanong nito sa kanya. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti dahil ang cute nito. Hindi naman, bakit? Pwedeng pumasok? Nahihiyang tanong nito. Sure, come in. Lumawak naman ang ngiti ng babae sa kanila kaya nang bukas ng pinto, saka masayang pumasok sa loob. What's bring you here, Lexa? May kailangan ka ba? Tanong niya na makaupo ng babae. Kasi tumawag si Mia sa akin. Nasa airport na siya at pinasundo ko sa isa mga tauhan mo. Ipapaalam ko lang sana sa'yo kung pwede siya dito magstay. Okay lang ba? Nahihiyang sambit nito. Akala niya kung anong sasabihin ng babae. Oo naman, welcome na welcome dito si Mia. Napakalaking ng bahay at mas masaya kung marami tayo rito. Nakangiting sambit niya ni siyang ikinasaya ng babaeng lihim niyang minamahal. Sisiguraduhin niya na maagaw niya kay Jovan si Alexa. Kahit sabihing kasal pa ang mga ito. Pwede naman niyang patayin na lalaki kung sakali. Thank you. Nakakahiya kasi kung hindi ako magsasabi sa'yo. Hindi mo naman kailangang sabihin pa sa akin. Parang bahay niyo na rin to. Anyway, ready ka na ba bukas? Okay na bang napili mong evening dress kanina? Pag-iiba nito ng usapan, galing sila kanina sa butik ng kanyang kaibigan. Hindi na nasukat ni Alexa ang napili nitong dress dahil nagmamadali na silang bumalik sa bahay dahil hinahanap sila ni James. Bukas ng party na dadaluhan nila. Sinama niya talaga si Alexa dahil nandun si Jovan para magawa ng babae kung anong pinaplano nito.
Pero kailangan niya mag-ingat dahil alam ng lalaking yun na nasa kanyang asawa nito. Kailangan niya magdoble ingat. Buti na lang masquerade party ang team kaya makakaligtas pa siya kahit koonte. Yes, ready na ako. Sakto lang din sa akin ang evening dress na napili ko. Kahit ang mask, okay din. Sakto matatago ko ang kalahating mukha. Sagot nito na siyang kinatango niya. Good. Anyway, kapag natapos palang party bukas, didiretso ako sa airport dahil may flight ako. Pupunta ako ng Malaysia para sa isang business meeting. Aabutin ako doon ng 2 o 3 linggo. Kayo munang bahala ni Mia dito sa bahay. If anything happened, tawagan mo lang ako. Nakita ni Leon ang pagkabigla sa mukha ng dalaga. Aalis ka? Hindi mo agad sinabi sa akin? Tila nagtatampong sambit nito. May kung anong nararamdaman sa kanyang dibdib si Leon dahil doon. Sorry, biglaan ang business meeting sa Malaysia. Kanina ko lang din nalaman, kaya ngayon ko lang nasabi sa'yo. Habang wala ako, mag-iingat kayo ni James. Ang plano mo paghihiganti sa asawa mo, ayusin mo't magdoble ingat ka, okay? Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Tumangot-tangon naman ito. Sa totoo lang, kasama sa plano ni Leon na pag-alis at pag-stay sa Malaysia ng 3 linggo, may katotohanan naman ang sinabi niyang business meeting pero sa underground yun, hindi sa business sa kumpanya. Saka kailangan niya talagang umalis muna dahil alam na ni Jovan na hawak niya si Alexa. Hahayaan na muna niyang kumilos si Alexa para masaktan ng mortal niyang kaaway. Kukuhanan niyang pagkakataon yun. Okay, mag-iingat ka doon. Sige na, naistorbo na ata kita eh. Lalabas na muna ako. Hihintayin ko si Mia. Tumayo na ito. Tumangon naman siya. Sige, susunod din ako mamaya-maya para salubungin si Mia. Ngumiti naman si Alexa. Hintayin kita sa sala. Lalabas na ako. Sinundan ng tingin ni Leon si Alexa hanggang sa makalabas ito. Ang kaninang ngiti sa labi niya ay nawala at napalitan ng kaseryosohan. Muli nitong kinuha ang cellphone at may tinawagan. Alexa's POV. Abot langit ang ngiti ko habang nakaupo dito sa sala para hintayin si Mia. Akala ko bukas pandating niya pero ngayong gabi na pala. Excited na akong makita ang kapatid ko. Actually, kinausap ko muna si Leon about sa pagstay ni Mia dito. Nakakahiya naman kung hindi ako hihingi ng permiso sa may-ari ng bahay. Hindi naman ganun kakapal ang mukha ko. 1 oras ang nakalipas na marinig ko sasakyan sa labas. Napatayo ako tinintay na bumukas ang main door. Ilang saglit pa ay bumukas yun at niluwa ang kapatid ko. Ate! Masayang tawag niya. Saka mabilis tumakbo patungo sa akin at dinamba ako ng yakap. Welcome back, bunso. Mahina akong usal bago siya niyakap pabalik. Thank you, ate. Miss na kita. Na-miss din kita, bunso. Humiwalay naman ito sa aking yakap saka ako tiningala. You look better now, ate. Mas gumanda ka. Natawa naman ako ng mahina saka ginulong buhok niya. Bolera, ikaw nga dapat kong sabihan yan. Dalagang-dalaga ka na. Parang dati sweet 16 ka pa lang pero ngayon, isa ka ng ganap na dalaga. You know what? Mukha ka ng Koreana. Look at your outfit and face. Tumawa naman ang kapatid niya, saka umikot pa sa kanyang harap. Bagay ba sa akin? Actually, sinadya ko to dahil sa i-open kong business. Ako na rin ang magiging model for the meantime para less gastos. And of course, ang ate ko magiging photographer para hindi na ako gagastos at maghahanap pa ng iba. Nakangisi niyang sambit sa kakinindatan ako. Sige, sabihan mo lang ako. Yay! The best ka talaga, ate. Sabay halik na sa pisngi ko. Sandali, maiba tayo. Baka may boyfriend ka dun sa Korea, ha? Baka marami ka naging boyfriend. Bigla namang nawala ang ngiti nito, napalitan na pagsimangot. May oras pa ba ako dun, ate? Sobrang busy ko sa Korea. Pagdating sa apartment, bagsak na agad ako at gigising na lang para sa training ulit. Wala pa sa isip kong pagbo-boyfriend. May goal pa akong gustong maabot. Saka nakapag-settle na ako. Sagot naman ito, napangiti siya. Good. Gusto ko munang i-enjoy mo ang buhay dalaga bago ka pumasok sa isang relasyon. At priority mo munang itatayo mong negosyo. Yes, ate. Mia, you're finally here. Welcome back. Sabay kami napatingin sa hagdan nang marinig ang masayang boses ni Leon. Kuya Leon! Nakangiting sambit ni Mia saka sinalubong ang lalaki. How's our girl? Kamustang Korea? Wow, you look prettier ha? Puri nito bago niyakap ang kapatid ko. Nakangiti lang naman ako nakatingin sa kanila. I'm good, kuya. Aw, talaga mas maganda ba ako ngayon? Yeah, nahiyang ka sa Korea. Sambit dito na makalayo sa yakap. Ay nako, maganda ang Korea, kuya. Ang dami ko pang nakikitang opa.
Napailing na lang siya saka lumapit sa dalawa. Ang kapatid talaga niya. Tama na yan, kumain ka na ba bunso? Gusto mo umorder tayo ng pagkain? Tanong niya dito. Bigla namang kumislap ang mga mata nito na marinig ang pagkain. Hindi pa ako kumakain ate. OMG, I want pizza and Jollibee. Miss na miss ko ng Jollibee dito sa Pinas at pizza. Tumango naman siyang ngumiti. Alright, o-order lang ako. Yes, by the way, where is James? Hanap niya sa pamangkin. Tulog na, maaga natutulog yun. Bukas mo na lang siya puntahan. Oo nga pala, anong oras na rin? Tumikim naman si Leon sa nakangiti nagsalita. Tara Mia, ihahatid muna kita sa magiging kwarto mo habang umuorder ang ate mo na pagkain. Alok nito. Mabuti pa nga para makapagbihis siya at mailagay niyang gamit sa magiging kwarto niya. Thank you Leon. Bumaling naman sa kanya lalaki sa kangumiti. No worries, iwan ka muna namin. Tumango ako tinayaan silang umakyat sa itaas. Kinuha ko naman ang cellphone ko para maka-order ng food. Masaya naging pagkain namin. Tuwang-tuwa si Mia dahil miss na daw niya ang pagkain dito sa Pinas. Nag-request pa nga na sinigang na baboy daw ang ulamin namin bukas ng tanghali. Nakangiti ako habang pinagmamasdang kumain at makipagkwentuhan si Mia. Okay na ako, napagtapos ko na siya ng pag-aaral at ngayon ay magtatayo na ng sariling negosyo. Sigurado na akong hindi niya mararanasan ang kahirapan namin noon. Mama, kung nakikita niyo man po kami ngayon, sana po masaya kayong makitang okay kami ni Mia at pilit lumalaban sa buhay. Gabayan niyo po kami araw-araw, lalo na yung napakagwapong apo, para po sa inyong pagsisikap naming ito. Kinabukasan, Mia, ikaw munang bahala sa pamangkin mo ha? Saglit lang naman kami sa party. Bilin ko kay Mia. Nandito kami sa sala, nakaayos na ako. Isang black strappy back satin evening gown ang suot ko. Nilugay ko lang ang aking buhok na wavy. Hawak-hawak ko sa kabilang kamay ang itim na Volto Borocco mask at nakasabit naman sa balikat kong small sling bag. Naitim din. Nakalagay lang doon ang small wallet ko at phone. Don't worry ate, akong bahala kay James. Mag-enjoy kayo sa party ni Kuya Leon. Nakangiting sagot nito, napanguwi naman ako sa aking isip. Kung alam lang niya na hindi naman talaga ako invited sa party. Sinama lang ako ni Leon dahil nandun si Jovan. After 6 years, makikita ko ulit ang lalaking dahilan kung bakit nadami si mama sa ambush. Ang lalaking pinagpalit agad ako sa iba. Thanks bunso, yun na lang ang sinabi ko baka makahalata pa ito. Knowing her, mabilis itong makahalata, lalo na pagdating sa akin. Bumaling na lang ako sa anak kong katabi niya at taimtim na katingin sa akin. Gosh, kuhang-kuha talaga niyang tinginan at itsura ng ama. Para talaga silang pinagbiyak na bunga. Baby, aalis lang saglit si mami ha? Behave ka kay tita Mia. Uuwi din naman ako kaagad. Tumango ito. Be careful ma'am and enjoy the party. Lumapit ito sa akin sa kamahinang hinilang kamay ko para pumantay sa kanya at ginawaran ako ng halik sa pisngi. I love you ma'am. Tipid itong ngumiti sa kalumayo sa akin. Napangiti naman ako kahit napakatahimik ng anak ko at may sariling mundo. Ay sweet pa rin ito pagdating sa akin. Hindi lang ito masyadong showy. Thank you baby, I love you too. Lexa, let's go. The car is ready. Biglang sumulpot sa aking likuran si Leon. Oh, nandito na palang body ko. Aalis muna kami ni mami ha. Be a good boy. Tumango naman si James. Sige na ate, baka malit pa kayo ni Kuya Leon sa party. Ako nang bahala kay James. Ingat kayo. Thanks Mia. Nakangiting sagot ni Leon. Bago ako tumalikod, ginawaran ko muna ng halik sa noong aking anak. Saka muli nagpaalam sa mga ito. Tapos sumarap na ako kay Leon. Inoffer naman itong kanyang kamay para alalayan ako sa paglalakad. Tinanggap ko yun saka kami lumabas ng mansyon. We're here Alexa. Sambit ni Leon nang iparada nitong sasakyan sa mismong entrada ng hotel. Sinuot ko naman agad ang mask ko. Ganon din ang ginawa niya. Mabilis bumaba ang lalaki sa inabot ang susi sa valet. Tapos umikot patungo sa passenger seat para pagbuksan ako ng pinto. Thank you. Pasasalamat ko nang alalayan niya ako sa pagbaba. Kumapit ako sa kanyang braso sa kanilibot ang tingin sa paligid. Mukhang maraming bigating tao nga ang pumunta sa parting ito. Good for me and for Leon. Let's go. Yaya ni Leon sa kanaglakad patungo sa entrance. Your hands are cold. Are you nervous? Tanong nito habang ang paninginin nasa unahan. Kinakabahan ako sa gagawin ko mamaya. Sagot ko habang nakatingin din sa unahan. Ang bala ko, magpapakita ako saglit kay Jovan sa party. Parang ipaparating ko sa kanya nagbabalik na ako. Tapos syempre hindi niya ako makikita dahil aalis ako agad. Parang magpaparamdam lang, ganun.
Relax, hindi mo magagawa ng maayos ang plano mo kung kinakabahan ka. Baka pumalpa ka pa. Nandito ako sa tabi mo kaya huwag kang mag-alala. Yeah, you're right. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili. Hindi ako pwedeng pumalpak. Unang plano ko pa lang ito. Dapat magawa ko ito ng maayos. Dumiretso kami sa malawak na hall kung saan ginaganap ang party. May nag-a-assist pa sa amin na isang staff at tinatid kami sa magiging table namin. Tahimik naman ako nagmasid sa paligid. Hindi talaga ako sanay sa party ng mayayaman. Para sa akin ang boring at nakakaantok. Kung wala lang akong misyon na gagawin dito, ay hindi ako sasama kay Leon. Narinig kong ni Leon sa aking tabi, kaya nagtataka ko siyang tinignan. Why? Umiling naman ito bago nagsalita. You have a different kind of beauty, Lexa. You're wearing a mask but all eyes are looking at you. The dress you chose are simple. But your beauty and charisma are still rising. Look at the men who are close to us. Sinunod ko naman ang sinabi ni Leon. Bigla akong nahiya at nailang dahil totoong sinasabi niya. See, simpleng evening gown na suot mo. Nakalugay lang wavy mong buhok at nakamask ka pa niyan. Pero grabe ka nilang tignan. Paano kaya kung nag-ayos ka pa talaga ng todo at wala kang suot na mask? I'm sure their jaws will drop when they see your face. Nahihiyang hinampas ko naman sa kamay si Leon dahil sa sinasabi nito. Grabe ka naman, baka naman nagtataka sila kung sino tayo. Palusot ko na lang dahil nahihiya ako. Ayaw na ayaw ko ng atensyon. I'm telling the truth, Lexa. They are here. Biglang nagibang sinabi nito at lumihis ang tingin sa bandang likod ko. Biglang kumabog na mabilis ang puso ko dahil kahit hindi niya sabihin ang pangalan, alam ko na tinutukoy niya. Don't look back. Biglang umayos ng upo si Leon. Ako naman, parang natulos na sa kinaupuan ko. Bahagya akong yumuko. Shit, what happened to me? Bakit ngayon hindi ako makagalaw sa kinaupuan ko? At bakit ganitong tibok ng puso ko nang malaman na nandito na siya? Kahit hindi ako tumingin, ramdam na ramdam kong presensya ng bagong dating. Malapit lang kaya kami sa daanan ng tao at mukhang dadaan sila sa table namin. Pasimple akong napasinghap ng maaninagan kong pagdaan nila. Pigil na pigil ang hininga ko na sana wag sa katapat naming table sila maupo. Napabuga ako ng hangin na sa kabilang side sila dumiretso sa unahan malapit sa stage. Tatlo sila kasama niya sa Ventura at Abad. Be careful later dahil napansin ko na pasulyap kanina sa table natin ng mga to. Nagangat ako ng tingin kay Leo na seryosong mga matang nakatingin sa akin. Don't worry, mag-iingat ako. Good. Nagugutom ka ba or gusto mo nang mainom? Pag-iiba niya ng usapan. Wine, I want wine. Sagot ko. Kailangan ko ng alak sa katawan. Gusto kong kumalma dahil simula na sabihin ni Leon na nandito na sila hindi na ito kumalma. Alright, wait me here. Kukuha lang ako ng wine. Tumango naman ako sa kasya tumayo at pumunta sa kabilang gilid kung nasaan ang mga waiter. Sakto sa pag-alis ni Leon, umakyat naman sa stage ang isang matandang babae. Doon ko lang nalaman na celebration pala ito ng birthday ng matanda. Nagsimula na itong magbigay ng speech kaya lahat sa kanya lang nakatutok ang atensyon. Good evening ladies and gentlemen. First of all, thank you for coming to my celebration. I'm happy because even though you're all busy, you still attend to my party. This party is not just only to celebrate my birthday. It also to celebrate the partnership of Alarcon Corp and Silverio Empire. Nagpalakpakan naman ang lahat habang ako'y napamaang sa kinuupuan ko. Shit, hindi pala siya basta-basta bisita dito. Bakit hindi nabanggit to ni Leon sa akin? The old woman looked ahead to where Silverio was sitting. Nang lumingon ako sa pwesto nito, likod lang nitong nakikita ko. Biglang nanuyong lalamunan ko sa hindi malamang dahilan. Bakit parang mas lumapat pang likod na lalaki? Everyone, I would like to introduce to you my alliance, Mr. Jovan Silverio, the CEO of Silverio Empire and the richest and most successful businessman in Asia. Please come up here on the stage, Mr. Silverio. Mula sa matanday nalipat ang spotlight kung nasaan si Jovan. Tumayo naman ito tinayos ang suot na itim na tuxedo. He was wearing a black half mask. Saka naglakad papunta sa stage. Hindi maalis-alis ang tingin ko sa kanya habang papaakyat ito ng stage. Kahit nakamaskara ay nagsusumigaw ang kakasigan nito. Mas gumanda nga ang lalaki. Bagay na bagay nga dito ang suot niya at ang maskara. God, nagwawala na naman ang puso ko. Mas napagmasdan ko lalong kabuuan nito nang humarap nito sa lahat at katabi na si Mrs. Alarcon.
Nagtaasan ang balahibo ko sa kakaibang tingin nito sa mga tao. Hindi may pagkakaila na mag-ama talaga sila ni James. Kuwang-kuwa ng anak niya ang nagsusimigaw at nakakatakot na aura ng ama. Lalo na kung papaano ito tumingin. Napapitlag ako sa gulat na may biglang humawak sa balikat ko't bumulong. It's time, Lexa. Gawin mo ng plano mo. Hindi tayo pwede magtagal dito. Mamaya kapag natapos ang speech, baka maharang pa ako ng mga businessman dito. Mahirap na. Kailangan mong gawin ang plano habang ang lahat ay abala pa at busy ang asawa mo sa stage. This is the good chance. Tumango naman ako sa sinabi ni Leon pero bago yon, nilago ko muna ng wine na nasa table. Pampalakas ng loob. Punyemas, hindi ko akalain na ganito magiging reaksyon ng katawan ko kapag nakita ko ulit si Jovan. Kinuha kong isa pang wine glass at nilago ko ulit yon. Hindi ko malang naramdaman na nakabalik na pala si Leon at nilapag ang mga wine sa table. Masyado akong tutok na tutok kay Jovan. Tumayo ako at mabilis na tumalikod sa stage. Let's go near the exit and I will stand there. Then get the car ready outside para kapag lumabas ako. Dire-diretso na lang akong papasok sa kotse. Sambit ko saka kami naglakad sa kabilang side. Sa hilera ng mga pagkain para hindi masyadong mapansin. Nang malapit na kami sa exit, tumigil ako. Go, i-text mo ako kapag nakaredy ng sasakyan para magpapakita na ako sa kanya saglit. Sambit ko kay Leon. Tumango naman ito. Be careful, wait for my text bago ka magpakita sa kanya. Tumango naman ako. Akala ko iaalis na siya pero nagulat ako nang hatakin niya ako sa kahinalikan sa may gilid ng labi ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Hindi ko inaasahan yun. Hindi ko alam pero nailang ako sa kanyang ginawa. Hindi ako sanay. Oo, hinahalikan ko siya sa pisngi kapag nakikita ko siya at galing siya sa work. Pero ang halik na yun ay halik ng pangkaibigan lang. Parang beso sa iba. Mag-iingat ka, lalabas na ako. Lumayo na siya sa akin sa katumalikod at mabilis na nagtungo sa exit. Naiwan pa rin ako nakatunganga doon. Buwisit, bakit hindi ko nagustuhan ang ginawa niya? Bakit bigla ko nandiri? Malapit yun sa labi ko. Wala pang ibang nakakahalik sa labi ko kung hindi sa Jovan lang. Huminga muna ako ng malalim bago kinalmang sarili. Nagsasalita pa rin si Jovan sa taas ng stage. Maya-maya nakareceive na ako ng text galing kay Leon. Kaya naglakad na ako banda sa gitna kung saan dumadaan ang mga tao at tumingin ng diretso kay Jovan na seryoso pa rin nagsasalita hanggang sa tapusin ang speech nito. Kanina pa nararamdaman ni Jovan na may mga pares na mga matang nakatingin sa kanya. Hindi lang malaman ito kung saang parte yun ng table. Are you okay, King? Tanong ni Liam nang mapansin na hindi siya mapakali sa kinuupuan. Hindi niya malaman bakit ganun ang nararamdaman niya. Someone is looking at me. I just can't tell where it is. Ngayon niya lang siya nahirapan tukuyin kung saang parte ng lugar ang tumitingin sa kanya. Napansin niya na nilibot ni Liam ang paningin sa paligid. Wala naman ako napansin kahina-hinala, King. Baka nasa malayo. Maging alerto kayong dalawa, baka may kalaban na nandito at gumagawa ng gulo. Mahina niyang turan, saka tumingin sa stage na umakyat si Miss Alarcon. Nagsimulang magsalita ang matanda. Nagpasalamat ito sa kabinanggitang partnership nito sa Silverio Empire. Tipid na tumangulang naman siya sa mga taong malapit sa kanilang table dahil binabati siya ng mga ito. Hanggang sa niyaya siya ng ginang na umakyat sa stage para magsalita. Pinaunlakan niya naman ito at tumayo para umakyat sa stage. Sa pagtayo pa lang niya, ramdam na ramdam niya ang kakaibang titig na yun. Sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi sa kaba, kundi sa kakaibang pakiramdam. Habang naglalakad siya, gusto niyang hanapin yun at lingunin, kaso pinigilan niya sarili at seryoso pa rin naglakad at umakyat ng stage. Binigay sa kanya ng ginang ang mic saka nagsimulang magsalita. Habang nagsasalita siya, napapansin niyang pagtayo ng isang babae at lalaki. Saka pumunta sa gawin ng mga pagkain. Nangunot ang noon niya sandali dahil parang pamilyar sa kanyang dalawa pero hindi na niya yun binigyan pansin at seryosong nagbigay ng speech para makababa na siya agad ng stage. Thank you Mrs. Alarcon for inviting me and of course, thank you everyone for coming here tonight to celebrate the unforgettable night with Mrs. Alarcon. I hope everyone enjoy and have a great time. Pagtatapos niya ng speech. Nagtayuan naman ang lahat at masigabong palakpakan ang namayani sa paligid. Bahagya siyang yumuko bilang pasasalamat sa lahat at sa pag-angat niya ng kanyang ulo, naramdaman na naman niyang pares na mga matang nakatingin sa kanya. This time, hindi siya nahirapang hanapin kung nasan yun dahil sa gitna mismo ng event hall, sa dinadaanan ng mga tao may nakatayong babae sa dulo at malamig na nakatingin sa kanya. Nangunot ang kanyang noot, inulinagan pa kung sino yon pero habang tumatagal siya nakatitig
Sa babaeng nasa dulo ay tila unti-unting tumigil ang mundo niya habang ang tibok ng puso ay pabilis ng pabilis. Nagtagpo ang kanilang mga tingin ng babae at para siyang natulos na kandila. Nanigas siya sa kinatatayuan at wala sa wish yung binanggit ang pangalan nito. Alexa, usal niya sa kanyang sarili. Mas bumilis pantibok ng kanyang puso. Ito ang kanina pa niya nararamdaman na pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Kaya pala kakaiba't ganun na lang ang binibigay sa kanyang kakaibang pakaramdam. Sinalubong niyang matatapang nitong titig sa kanya hanggang sa lumitaw ang isang mapanganib na ngiti sa kanyang mapupulang labi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas ng event hall. Bigla naman siyang natauhan at binigay ang mic na hawak sa MC at nagmamadaling bumaba ng stage para habulin ang asawa. Hindi niya pinansin na nagtatakang tingin ng mga bisita ni Mrs. Alarcon. Pati ang pagtawag nila Mark at Liam sa kanya ay binaliwala niya. Tumakbo siya para habulin ang asawa. Shit! Mura niya dahil hindi niya naambutan ito. Nakaalis agad ang kotseng sinakyan ng asawa. Akma na siyang pupunta sa kotse niya para sundan ng mga ito. Nang may kamay na pumigil sa kanyang braso. King, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka tumakbo? Hinihingal na tanong ni Mark. Maraha siyang lumingon sa mga ito. Nandito ang asawa ko. Nakita ko siya nakatingin sa akin na matapos ang speech ko sa stage. Siya pala yung nararamdaman ko nakatingin sa akin mula kanina. Let's go. Sundan natin ang sasakyang sinakyan niya. Tatalikod na sana siya ulit nang pigilan na naman siya ng mga ito. Kaya inis niyang binalingan ng dalawang lalaki. Shit, ano naman? Kailangan ko masundan si Alexa. Hindi ko mapapalagpas ang gabing ito na hindi siya nakakita. Wait up, King. Sigurado ka bang si Ma'am Alexa ang nakita mo? Seryosong tanong ni Liam, kaya matalim ko siyang tinignan at sumagot. I'm 100% sure, Abad. Kahit nakamaskara pa siya, alam kong ang asawa ko yun. Kilalang kilala ko siya. Iritado niya ang sagot. Hindi na siya natutuwa. Gustong gusto na niya sundan ng asawa. King, sabihin na natin na si Ma'am Alexa yun. Bakit siya nagpakita sa'yo tapos biglang umalis? Bakit hindi kanya nilapitan? Huwag kang magpadalos-dalos. Paano kung patibong lang pala to? Isang setup para mahuli ka. Alam namin na gustong-gusto mo na makita si Ma'am Alexa. Sabik na sabik ka na muling makita ang asawa mo. Naiintindihan namin yun but please, King. Think carefully. Si Leon Alarcon nang may hawak sa kanya. Mortal mong kaaway. Paano kung plano niya pala to? Bigla naman siyang napatigil. May punto si Liam. Napahila mo siya sa kanyang mukha bago na mewang at tumingala. Buwisit. Malapit na siya sa kanyang asawa. Abot kami na niya pero hindi man lang niya ito nahawakan at nayakap. Bigla niyang naalala ang matatalim na tingin ng asawa niya kanina. Kitang-kita niyang galit sa mga mata nito. Saan ang galing ang galit na yun? Bakit parang sobrang pagkamuhi nito sa kanya? Anong ginawa sa kanya ni Leon Alarcon? Siguro sa ngayon, King, bumalik muna tayo sa loob. Dahil sa ginawa mo sobrang nagtataka mga bisita ni Mrs. Alarcon. Nakakahiya dahil nakagawa tayo ng eksena sa loob. Magpaliwanag na muna tayo doon. Mamaya na natin ito pag-usapan kapag nasa hideout na. Importante, King, na malaman mong nandito sa Manila si Ma'am Alexa. Hindi ka na mahihirapang hanapin to. Seryosong sabit naman ni Mark. Napatango naman siya. Tama, at least hindi man niya nalapitan ng asawa. Alam naman niyang nandito ito sa Manila. Ang kailangan na lang niyang gawin ay hanapin ko saan ito tumutuloy. Muli sila pumasok sa loob at kinausap si Mrs. Alarcon para humingi ng pasensya sa nagawang eksena. Nakipag-usap saglit sa ibang businessman saka nagpaalam na uuwi na. Dumiretso sila sa hideout para pag-usapan ang nangyaring pagpapakita ng asawa niya sa kanya. Anong mangyayari ngayong muling nagpakita si Alexa kay Jovan? Malaman kaya niyang pinanggagalingan na matinding galit ng asawa sa kanya? Ano ang mangyayari ngayong may lihim na ding pagtingin si Leon kay Alexa? Mabawi pa kaya ni Jovan ang asawa kay Leon? Malaman kaya niya nagkaanak sila ni Alexa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.